Roma 8, verse 1 to 30. Pamumuhay ayon sa Espiritu. Kaya nga, hindi nakakatulang kaparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritu nagbibigay buhay. Bunga ng pakikipag-isa ko kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan. At sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit, ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulit sa kamatayan. Ngunit, ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat, kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit, kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos din iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Kaya, hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat, mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman. Mabubuhay kayo. Ang lahat na pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat, hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagka-alipin upang muling matakot. At ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak. At ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo. Kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat, kung kayo na ikipagtiis sa Kanya, tayo dadakilain din kasama niya. Sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi mayahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sanglilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sanglilikha hindi sa kagustuhan ito, kundi dahil sa ito ang iloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sanglilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan. At makakahati sa maluwalhating kalagayan
ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sanglilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo bang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapalimutok, samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan ito. Ngunit, ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat, sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit, kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hinihintay natin ng buong tiyaga. Gayon din man, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng gusto. Kaya ang Espiritu ang lumuluhod para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At naunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhod para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin, sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa kanilang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat, sa mulat-mula pa'y, alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito ay itinalaga niya, maging tulad ng Kanyang anak. At sa gayon, naging panganay natin siya. At ang itinalaga niya nung una pa, ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya, ay Kanya rin pinawalang sala. At ang Kanyang mga pinawalang sala, ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Pwede na maupo. Kung mapapansin niyo, napakahaba ng binasa ng salita ng Diyos. Kasi dito, hindi tayo kukuha ng isang verse lamang. Sapagkat kung isang verse lamang, paano natin mauunawaan ang buong ibig sabihin ng salita ng Diyos? So, kailangan natin yung isang buong talata. Sapagkat doon malalaman yung buod ng ibig sabihin ng salita ng Diyos. So, yung nabasa na salita ng Diyos ay ano? Ito ay pang-espiritual. Ito ay mauunawaan lamang ng mga taong pinagkalooban na ng Diyos na makaunawa ng salita ng Diyos. Para doon sa mga bago pa lamang na nakakarinig ng salita ng Diyos, magtiyaga kayong makinig. Sapagkat ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Maliban na kayo makapakinig ng salita ng Diyos, saka lamang kayo magkakaroon ng kaunawaan tungkol sa kung sino ba talaga ang Diyos. Saan siya nanggaling at bakit siya dapat nating pag-usapan. So sa lahat ng naritong bago, first timer, welcome kayo sa the Word of Jesus Christ. Praise the Lord. Amen. Para sa lahat ng mga nakarating, bagamat kayo ay nag-isip-isip, ano ba yung pupuntahan nyo? Ang sagot, maririnig ninyo dito. Kaya pakinggan niyo lamang kung ano yung sasabihin sapagkat ako, wala akong inihahanda. Ang inihahanda ko lamang ay ang aking physical body. Kailangan kapag ganitong gawain, ako ay physically fit. Physically healthy, mentally healthy, emotionally healthy, and most especially spiritually healthy. No? So sa inyong lahat, wala akong inihanda, kundi itong templo niya. Ang aking katawan na templo ng Diyos na gagamitin at ginagamit niya noon pa man na hindi kayo nakakarating sa akin. No? So kayong lahat na narito, maging yung mga kasultan ng The Voice of Jesus Christ na nauna na sa mga bagong dating, kayong lahat ay tinawag ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Sunduin.
ang Ama ang nagbibigay niyan sa anak. So, sa lahat na hindi pa nakakaalam tungkol sa salita ng Diyos, nakasulat din sa Biblia ang pangalan ng Ama ay ano? Yahweh. Yahweh. Ha? Yahweh. No? May meaning ang Yahweh sa Bisaya, pero hindi ko napapanggitin. No? Ang Yahweh, ang Diyos Ama na nakasulat sa Biblia, ang pangalan. Subalit may isang pangalan na mabisa na ibinigay ang Ama sa ikaliligtas nating lahat. Yun ay alam natin lahat. Anong pangalan? Jesu Cristo. Jesus Christ. Praise the Lord. Amen. So, ang mga pangalan yan, ay hindi porket may Jesus Christ na, ay hindi na natin mapabanggit si Yahweh. Okay? So, si Jesus Christ, sapagkat siya ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan niya tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. So, tayo na tumatawag sa Ama ng Ama-Ama ko sa pangalan ni Jesus, tumanggap tayo kay Jesus, at alam naman natin ang Diyos ay Espiritu. Kaya huwag kayo magkaroon ng pagtatalo-talo sa isip nyo. Bakit may Yahweh? Bakit may Jesus Christ? Sino ba si Yahweh? Malalaman natin yan. At ang sagot dyan, isa lamang siya ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Conflict lamang pagdating kay Jesus Christ. Kasi, meron dito mababanggit sa Biblia na nagkatawang tao si Jesus Christ. At si Jesus Christ ay binigay bilang buktong na anak. Diba? So, kapag binasa mo, isa lang na vertical doon, isang pahayag lamang at hindi mo nabasa ang kabuuan ng Biblia at doon ka lamang nakastock up doon sa anak, si Jesus Christ. Pag sinabing ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo ay isa, magtatanong ka, paano nangyari? Paano nangyari na iisa? Ang Diyos ay Espiritu, ang Ama, ang Diyos Ama ay Espiritu, si Jesucristo ay nakita natin naging tao, paano siya magiging Diyos? Diba? So, tanong yan. Kaya dapat saliksikin nyo ang Biblia, hindi lamang isang verse. Hindi lamang isang talata. Ha? Kaya doon sa mga bagong dating, kung kayo ay conflict sa mga mapapakinggan ninyo, ang Biblia ay bukas. Hindi ito pinagbabawal sa ating bansa. Kaya napakalaya yung buksan ng Biblia. At ang Biblia ay nasulat ayon sa kalooban ng Espiritu ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay Diyos. Praise the Lord. Amen. Kaya kung meron kayo dito marinig o makikita na hindi ayon sa inyong panlasa, hindi ayon sa faith na dala-dala nyo dito, huwag kayong magsalita o magkukomment na hindi nyo nauunawaan. Basta makinig lang kayo at kung may tanong kayo natin nasasagot niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sapagkat dahil na magsalita ang Holy Spirit dito, hindi kayo maniniwala na nasasalita dito yung Holy Spirit, maliban na kayo mismo ay kausapin ng Diyos sa inyong mga sarili. Sa inyong mga sarili. So, paano kayo kausapin ng Diyos? Sa pamamagitan ng inyong sarili? Sa pamamagitan ng panalangin. Maliwanag? So, hindi matatapos sa pag-upo lamang siya ang sagot. Yan ay kailangan ng continuous study sa words of God. Maliwanag? Sa pamamagitan ng patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos at habang nagpapasa kayo, bagamat walang boses kayong maririnig, pero makikipag-usap sa inyo ang Espiritu ng Diyos habang binabasa ninyo ang salita ng Diyos. Praise the Lord.